Dalawa si Kristo ba? Sumakanya nawa ang kapayapaan, Diyos. Kasunod ng mga panipi na nakalista sa itaas sa ilalim ng talata, paano naman si Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Sama-sama nating basahin ang Biblia. 13 ang Diyos ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, 26 sa inyo una-una. Nang may tindignan ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain. Mga Gawa Kapitulo 3. 27 Sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran, 30 iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling, at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Mga Gawa Kapitulo 4. 31 Ngunit ang mga ito ay nanggasulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Juan Kapitulo 20, hindi si Jesus ang Diyos. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo, ng langis. Hebreo Kapitulo 1. Isang narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan. Isaiah 42. Kung tungkol sa terminong, anak ng Diyos, para kay Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan at mga pagpapala, ipinaliliwanag ng Biblia ang sarili nito gaya ng nasusumpungan natin. 14 Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. Mga taga-Roma Kapitulo 8. 38, Adam, the Son of God. Lucas Kapitulo 3, English. 7 Aking sasaysayin ang tungkol sa Pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Psalm 2, tungkol kay David. 17 Aakyat ako sa aking ama at inyong ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Juan Kapitulo 20, sinabi iyon ni Jesus. 13 Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. 1 Chronicles 17, tungkol kay David. 10 At siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama. 1 Chronicles 22, tungkol kay Solomon. 22 At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Exodus 4. Sa makatuwid ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na tumatawag kay Kristo bilang anak ay hindi gumagawa sa kanya ng isang Diyos, at hindi ito tiyak kay Kristo, at alam nating lahat na nilikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat si Kristo, kapayapaan ay sumakanya, walang ama, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay kanyang ama, gaya ng sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Quran 59 minuto pasado 3, tunay na ang paghahalin tulad kay Jesus sa ganang kay Allah ay gaya ng paghahalin tulad kay Adan, lumikha siya rito mula sa alabok, pagkatapos nagsabi siya rito na mangyari sa kamangyayari ito. 10 Nang magkagaya'y sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mateo Kapitulo 4. 2 At sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Lucas Kapitulo 11, itinuro sa atin ni Kristo na manalangin sa Diyos, ang lumikha, at hindi sa Kanya. 16 At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahan sa tubig, at narito, nanggabuksan sa Kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa Kanya. 17 At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Mateo Kapitulo 3, kung si Jesus ay Diyos, kaninong boses iyon?
Isa nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. 2 At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Mateo Kapitulo 4, ang Diyos bang makapangyarihan sa lahat ay pinaakay ng Espiritu para matukso ng dyablo. At siya ay nagugutom. 15 Ang panganay ng lahat ng mga nilalang, mga taga-Kolosas Kapitulo 1, si Kristo ay isang nilalang. 22 Nilikha ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Proverbs 8, pagsasalin ng Septuagint sa Ingles. 3 Ay lumuklap sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, Hebreo Kapitulo 1, kung siya ay Diyos kung gayon paano ang Diyos ay nakaupo sa kanan ng Diyos. 40 At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sama sa kanya ang biyaya ng Diyos. Lucas Kapitulo 2, pagpapala ng Diyos sa Diyos. Ang Diyos ay isang bata na lumaki at naging malakas. 16 na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. 1 kay Timoteo 6, siya lang ang may immortalidad, pero sabi ng simbahan na namatay siya sa krus, nasa kanya ang karangalan. Ngunit sinasabi ng simbahan na siya ay pinahiya, pinahirapan, at ipinako sa krus, ay naninirahan sa liwanag na hindi malapitan, na hindi kailanman nakita o nakikita ng sinuman. Nalalapat ba ito kay Kristo? 13 Tinatawag ninyo akong guro, at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga Juan Kapitulo 13, hindi niya sinabing ako ay Diyos. 30 Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 5, siya ay isang mensahero mula sa Diyos. 19 na sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Juan Kapitulo 5 41 At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang its ang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin. Lucas Kapitulo 22, ang Diyos ay nanalangin sa Diyos o ang Diyos ay nanalangin sa kanyang sarili. 18 Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bagtong na anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Juan Kapitulo 1 28 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 15 28 Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mateo Kapitulo 12 26 Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Juan Kapitulo 5, nilikha ng Diyos si Kristo at binigyan siya ng buhay. 16 na katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. 20 katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man sinusugo ko ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 13, ipinahayag ni Kristo na siya ay alipin at sugo na sinugo ng Diyos. 21 Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama,
ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Juan Kapitulo 20, ipinaliwanag ni Kristo na siya ay isang sugo ng Diyos. 32 ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Marcos Kapitulo 13 13 At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anuman, at nang siya'y malapit sa kanya ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. Marcos Kapitulo 11, kung siya ay Diyos kung gayon bakit hindi niya alam ang kanyang nilikha at hindi ito ang panahon ng mga igos. 28 At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, ang teacher ay narito, at tinatawag ka. Juan Kapitulo 11, tingnan ang pagsasalin sa Ingles ESV, sabi niya teacher, hindi Diyos. Tingnan natin ang ilan sa mga problema sa binanggit sa Biblia tungkol sa isyong ito. 21 Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 22 At ang kaluwalhatiang sa aki ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa, 23 ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Juan Kapitulo 17, ito ang interpretasyon ng 30 ako at ang Ama ay iisa. Juan Kapitulo 10. 16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapadyang banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinang-aral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian, 1 kay Timoteo 3, ilang salin ay nagsasaad ng Diyos, sa halip na kabanalan. Ang kabanalan ay nangangahulugan ng English katumbas piety, kaya ang sagot sa mga pagsasaling iyon ay, una, ito ang mga salita ni Paul, hindi ang mga salita ni Kristo. Pangalawa, hindi sinabi ni Paul na ang Diyos ay nahayag sa laman, at iyan ay ayon sa uri ng tekstong Alexandrian na nakasulat sa Griego. Sinasabi nito, walang pagtatalo na ang dakilang misteryo ng kabanalan katumbas piety ay nahayag sa laman sapagkat sinasabi niya na ang kabanalan ay nakapaloob sa katawan ni Kristo. Kami tingnan ang tamang pagsasaling ito sa wikang Arabe sa pagsasaling Katoliko, ang karaniwang pagsasalin sa Arabe, at pagsasalin ng Jesuit, at sa wikang Ingles sa New International Version at Bagong Buhay na pagsasalin at standard na bersyon ng Ingles at American Bible at Plain English Bible. Lahat sila sa website ng BibleHub.com. Isang noong pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1, ipinaniniwalang, kung orihinal na tunay ang ebanghelyong ito, gaya ng makikita natin sa bandang huli sa, sino ang sumulat ng Biblia, kung gayon ang mga iskolar ay nagkakaisa sumasang-ayon na ang mga ito ay hindi mga salita ni Kristo. Kung gayon ang ibig sabihin sa pasimula ay ang pasimula, at ang Diyos ay walang hanggan, ay nangangahulugang wala siyang pasimula. Diyos. Pagkatapos ang salita ay kasama ng Diyos katumbas ang Diyos ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, ito ay baluktot na teksto, ang orihinal na tekstong Hebreo, at ang Diyos ay ang salita, ay nangangahulugang isang sugo. Ang sumusunod na script ay nagpapaliwanag na, isa at sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang parang Diyos kay Faraon, at ang iyong kapatid na si Aaron ay magiging iyong propeta. Exodus 7, dagdag, sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos.
35 Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan, Juan Kapitulo 10. At para sa interpretasyon ng kahulugan ng salita, mula sa Biblia ay makikita natin ang salita katumbas ang utos ng Diyos, aning sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay naiari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Siyang sapagkat siya'y nagsalita, at nangyari, siya'y nagutos, at tumayong matatag. Psalm 33, dagdag 18 kanyang pinahahatdan ng salita, at tinutunaw, kanyang pinahihihip ang kanyang hangin, at ang tubig ay pinaagos. Psalm 147. Tungkol naman sa pangyayari kay Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, na muling binuhay ang patay na si Lazarus, nakita natin. 41 Kaya inalis nila ang bato. At itinaas ni Jesus ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na dininag mo ako. 42 Alam kong lagi mo akong pinakikinggan, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nakatayo sa paligid, upang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. 43 Nang masabi na niya ang mga bagay na ito, sumigaw siya ng malakas, Lazarus, lumabas ka. Juan Kapitulo 11, nakikita natin ang 22, mga lalaki ng Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Jesus na taga Nazare, isang taong pinatotohanan sa inyo ng Diyos. Na may makapangyarihang mga gawa at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng alam ninyo mga gawa Kapitulo 2, bawat sugo ay inaalalayan ng Diyos ng mga himala, at si Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isa sa mga sugo, at ginawa niya. Hindi bumuhay kay Lazarus mula sa kanyang sarili, bagkus ay hiniling iyon sa Diyos. At sa Biblia makikita natin na hindi lamang si Kristo ang bumuhay sa mga patay, mababasa natin ang 32 nang pumasok si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na patay na nakahiga sa kanyang kama. 33 Kaya't siya'y pumasok at isinara ang pinto sa likuran nilang dalawa at nanalangin sa Panginoon. 34 At siya'y umahan at humiga sa bata, na inilagay ang kanyang bibig sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay. At sa pag-uunat niya sa ibabaw niya, ay uminit ang laman ng bata. 35 Nang magkagayoy bumangon siyang muli at lumakad minsan pabalik-balik sa loob ng bahay, at umahan at humiga sa kanya. Bumahing ang bata ng 7 ulit, at iminulat ng bata ang kanyang mga mata 2 Kings 4, at handa na kami 21 at habang ang isang tao ay inililibing, narito, nakita ang isang pangkat ng mandar-ambong at ang lalaki ay itinapon sa libingan ni Eliseo, at sa lalong madaling panahon. Habang ang lalaki ay humipo sa mga buto ni Eliseo, siya ay nabuhay at tumayo sa kanyang mga paa. 2 Kings 13 Pansinin na si Eliseo ay bumuhay ng isang patay habang siya ay patay na isang mas malaking himala. Mababasa rin natin ang 17 pagkatapos nito ay ang anak ng babae, ang may bahay. Ng bahay, nagkasakit. At napakatindi ng kanyang karamdaman na wala nang hininga sa kanya. 18 At sinabi niya kay Elias, Ano ang laban mo sa akin, o lalaki ng Diyos? Naparito ka sa akin upang alalahanin ang aking kasalanan at upang mamatay ang aking anak. 19 At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak. At kinuha niya siya sa kanyang mga bisig, at dinala siya sa itaas na silid na kanyang tinutuluyan, at inihiga siya sa kanyang sariling higaan. 20 At siya'y dumaing sa Panginoon, na nagsasabi, O Panginoon kong Diyos, ikaw ba ay nagdala ng kapahamakan maging sa babaeng balo na aking pinakikipamayanan, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak? 21 Nang magkagayoy humiga siya ng 3 ulit sa bata at dumaing sa Panginoon, na nagsasabi, O Panginoon kong Diyos,
naway bumalik sa kanya ang buhay ng batang ito. 22 At dininag ng Panginoon ang tinig ni Elias. At ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya, at siya ay nabuhay. 23 At kinuha ni Elias ang bata at ibinaba siya mula sa silid sa itaas sa bahay, at ibinigay siya sa kanyang ina. At sinabi ni Elias, tingnan mo, buhay ang iyong anak. 24 At sinabi ng babae kay Elias, ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay lalaki ng Diyos, at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. 1 Kings 17. Nalaman pa natin na muling binuhay ni Ezekiel ang isang buong hukbo, siyang pagkatapos ay sinabi niya sa akin, hulaan ka sa hininga, manghula ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, halina sa apat na hangin, o hininga, at hinga mo ang mga pinatay na ito, upang sila'y mabuhay. 10 Sa gayoy ng hula ako gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila'y nanggabuhay at nagsitayo sa kanilang mga paa, na totoong malaking hukbo. Ezekiel Kapitulo 37. At binanggit ng Keren na si Moses, sumaka niya nawa ang kapayapaan, ay muling binuhay ang isang patay sa pamamagitan ng utos ng Diyos na hampasin siya ng bahagi ng kinatay na baka, gaya ng nakasaad sa banal na Quran 2:67-73. Sa wakas, kung si Kristo ay Diyos, kung gayon paano natin ipapaliwanag ang sinasabing pahayag sa krus? 46 Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo Kapitulo 27. Kung si Kristo ay Diyos, kung gayon siya na ipinako sa krus ay hindi si Kristo, at kung si Kristo ay ipinako sa krus, kung gayon si Kristo ay hindi Diyos para sa parehong dahilan. Kung sino talaga ang nasa krus, tatalakayin natin ito sa seksyon, napako ba o naligtas si Kristo? Tungkol sa huling paghahayag, sinabi sa atin ng makapangyarihang Diyos sa banal na Keren. Kabanata 5. 75 Walang iba ang Kristo na anak ni Maria kundi isang sugo, na nakalipas na bago pa niya ang mga sugo. Ang ina niya ay isang matapat. Silang dalawa noon ay kumakain ng pagkain. Tumingin ka kung papaanong nagal ilinaw kami para sa kanila ng mga tanda. Pagkatapos tumingin ka kung paanong nalilinlang sila. 110 Banggitin, kapag magsasabi si Allah, O Jesus na anak ni Maria, bumanggit ka sa biyaya ko sa iyo at sa ina mo noong umalalay ako sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Kabanalan habang nagsasalita ka sa mga tao habang nasa duyan at nasa kasapatang gulang, noong nagturo ako sa iyo ng pagsulat, karunungan, at Torah, at Ebanghelyo, noong lumilikha ka mula sa putik ng gaya ng anyo ng ibon ayon sa pahintulot ko saka umiihip ka rito kaya ito ay nagiging ibon, at nagpapagaling ka ng ipinanganak na bulag at ng katungin ayon sa pahintulot ko, noong nagpapalabas ka sa mga patay ayon sa pahintulot ko, at noong pumihil ako sa mga anak ni Israel palayo sa iyo noong naghatid ka sa kanila ng mga malinaw na patunay at nagsabi ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa kanila, walang iba ito kundi isang panggagaway na malinaw. 116 Banggitin, kapag magsasabi si Allah, O Jesus na anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao, gawin ninyo ako at ang ina ko bilang dalawang Diyos bukod pa kay Allah. Magsasabi ito, kaluwalhatian sa iyo. Hindi nagiging ukol sa akin na magsabi ako ng anumang wala akong karapatan. Kung nangyaring nagsabi ako nyon ay nakaalam ka nga nyon. Nakaalam ka ng nasa sarili ko ngunit hindi ako nakaalam ng nasa sarili mo. Tunay na ikaw ay ang palaalam sa mga lingid. Kabanata 3. 50 na tunay na ang paghahalintulad kay Jesus sa ganang kay Allah ay gaya ng paghahalintulad kay Adan, lumikha siya rito mula sa alabok, pagkatapos nagsabi siya rito na mangyari sa kamangyayari ito. Kabanata 4. 171 o mga may kasulatan,
huwag kayong magpalabis sa relihiyon ninyo at huwag kayong magsabi tungkol kay Allah kundi ng totoo. Ang Kristo Jesus na anak ni Maria ay sugo ni Allah lamang, salita niya na ipinarating niya kay Maria, at isang espiritu na mula sa kanya. Kaya sumampalataya kayo kay Allah at sa mga sugo niya. Huwag kayong magsabi ng tatlo. Tumigil kayo, mabuti, ito, para sa inyo. Si Allah ay nag-iisang Diyos lamang. Kaluwalhatian sa Kanya na magkaroon siya ng isang anak. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Nakasapat si Allah bilang pinananaligan. 172 hindi magmamata ang Kristo na siya ay maging isang lingkod ni Allah, ni ang mga anghel na minamalapit kay Allah. Ang sinumang nang mamata sa pagsamba sa Kanya at nagmamalaki ay kakalap siya sa kanila tungo sa Kanya sa kalahatan. Kabanata 11. 88 nagsabi sila, gumawa ang napakamaawain ng anak. 89 na talagang ang nakagawa kayo ng isang bagay na kakilakilabot. 70 halos ang mga langit ay nagkakabitak-bitak dahil dito, nabibiyak ang lupa, at bumabagsak ang mga bundok ng durog-durog. 71 dahil nag-angkin sila para sa napakamaawain ng anak. 72 hindi nararapat para sa napakamaawain na gumawa ng anak. 73 walang magagawa ang bawat sino mang nasa mga langit at lupa kundi pupunta sa napakamaawain bilang alipin. 74 na talagang ang nag-isa-isa siya sa kanila at bumilang siya sa kanila sa isang pagbilang. 75 lahat sila ay pupunta sa kanya sa araw ng pagbangon ng bukod. Kabanata 43. 81 sabihin mo, kung nagkaroon ang napakamaawain ng isang anak, ako ay ang una sa mga taga-samba. 82 kaluwalhatian sa Panginoon ng mga langit at lupa, Panginoon ng trono, higit sa inilalarawan nila.